Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dr. Rob Rances. I-share lang niya ang post ni dating Congressman Mike Defensor. Ito ang post. Cabral is dead, whatever the cause. Gutesa spoke and now he's illegally detained. Mark Texay and Paul Estrada, ito yung mga assistant ni Saldico, know how the money moved and where it came from. Pangandaman and Bersamin sit at the center of budget preparation, approval, and release. These are not random names. These are links to the truth. So ask the hard question. What if the problem isn't rogue actors? What if the government itself is the syndicate? When witnesses die, are detained, or go silent, who benefits? The state must prove it protects the truth, otherwise the question writes itself. What if the mastermind is at the top? Kaya ito, may 6 na tao siyang nilagay ng picture dyan. This should not be eliminated. Dapat maprotektahan. Okay. Number 1 dyan, si Mark Texay, Saldico's assistant. Lagay nyo dyan, dead, Yusek Cabral, DPWH. So, ang mga nalalabi na dapat maprotektahan, itong 2 aide ni Saldico, Mark Texay and Paul Estrada. Ang huling balita, itong isa dito, Paul Estrada, dinala na daw sa isang bansa, Chile ba? And then, nandito, si Budget Secretary Pangandaman. Marami ring alam. So, dapat maprotektahan ito. Si E.S. Bersamin, marami siyang alam. Dapat maprotektahan din. And of course, si Master Sergeant Orly Gutesa na sinasabi niya illegally detained. Sana nakadetain lang. Paano kung bigla siyang mawala ng tuluyan? Okay? So, nakakatakot na po ang kalagayan natin ngayon. Raquel Macarubo, sabi niya, birth pains of Christ coming. Nap Taron, remember the case of Mary Ann Maslog, the businesswoman involved in the textbook scam, who is said to be dead but is still alive and using a different identity. Yan ang sinasabi ko. Mary Ann Maslog pala ito. Napeke niya ang kanyang death. Nakapunta siya sa US. Kaya lang, scammer ito. And lately, sumulpot, na-involved doon sa negotiation kay Saldico. Kaya, hindi pa tayo makakasigurado hanggat walang proof of death, yung convincing proof of death ni Yusek Catalina Cabral. Maraming naghihinala. Kasi yung ipinakita, no, pinost yung bangkay ni Yusek Cabral, nabalot lang ng anong tela yon, hindi naman naipakita ang mukha. Kaya ako, nagduda na ako. Hintayin natin yung statement ng mga kamag-anak. Hanggang ngayon, tahimik sila, walang kaduda-duda yung nangyari kay Yusek Cabral. Kaya huwag tayong basta-basta mapapadala sa balita kasi ang mga mastermind nag-iisip din yan. So ulitin ko, 3 lang yung senaryo. Either hindi niya na makayanan ang konsensya niya at nagpakamatay, or
foul play, mga mastermind yung gumawa nitong bigla niyang pagkamatay. Baka yung driver, focus na lang yung kwento niya. Or pangatlo, ito, yung parang Mary Ann Maslog na pineke yung kamatayan. So kasi pag napeke ang kamatayan ni Yusek Cabral, ligtas na siya, hindi na siya i-prosecute, at the same time, ligtas na rin yung mastermind. Wala nang magsasabi ng katotohanan, lalo na yung pahayag ni Congressman Libeste na yung laptop o computer ni Yusek Cabral naglalaman ng mga files kung nasaan nandun yung mga list of proponents ng DPWH budget insertion. Importante yun. Sana nga mailabas yun eh. Okay. Karen Matias, certified sindikato ang gobyerno ngayon. Pero ang lahat ng ito ay hindi na magtatagal dahil babalik lahat ng kasamaan nila sa kanilang mga pamilya. Darating din ang araw ng paniningil. Agree ako dito. Yung karma, gaba, daily magsaba. Ang Diyos is the ultimate God of justice. He will bring justice. Sabi sa Bible, vengeance is mine. Sa akin ang paghihiganti. So, hindi sila makakasigurado. Boboy Isogon, extrajudicial killing ito. Father Flavi Villanueva, Dilima, Trillanes, saan na kayo? Oo nga, tahimik sila. Yengdo, ang Pilipinas ay isang killing fields for disasters made not by natural calamities but by our own political leaders who are all magnanakaw. Sana ang gaba di magsaba para sa lahat na involved dito. Joy Gilas, I believe that the government is the real culprit. These politicians are untouchable syndicates. So, hintayin nila. Ang Diyos hindi natutulog. Ang hustisya makakabit ng taong bayan at the proper time. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat sa Ginoo kay nakatulong. Salamat kayo sa Ginoo. O si Lolo ang matagaan og yero nga mag-atop siyang balay. Kaya nakatulong ako. So mo ni ang balay ni Lolo. So mga busot na gyud yang abuan ni Lolo. So matod ni ang kuan nga tuluan na giapit-apit na ang mga yero. So makita nimo. Kung muulan tuluan na gid kay sila kay apit-apit ng yero. So atong makita karon kay niya tagaan man sila yero, mag-atop sila karon. So mo ni ang ilang atupan. Nga ilang turgananan kay ulanan na sila kung kuan sila kung mabasa sila ulan kung mag-ulan. Mo ni ang ilang atupan nga ilang balay. Saan pa sabok? Kapit nato sila si Lolo o si Lola sila pag-atop sila balay. So managid og atop ang managid Lola o Lolo ang ilang balay. So kita gid nimo ba nga nindot na kayo kay na managid og taod ang yero. Ug karon atong pangutan-on karon si nanay ug tatay nga nahuman naman gid ang ilang atop nga yero. So unsa inyong masulti tatay ug nanay nga nahuman na gid mo og atop sa inyong balay? Salamat sa Ginoo nga natabangan kami. Ulanan. Oo. So pila na imong edad tay? 63. Si nanay
66. So namoy anak. Naa. So tanan na namin yo. Tanan na. So pila ka tuig ni ang inyong balay nay nga nainato na nga giapid-apid na lang ang yero. Napulo na. Sige. At sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo. Sige, salamat po.